Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan. Narito ang update kay Bagyong Christine. Napanatili po nito ang kanyang lakas na umaabot po sa 65 kilometers per hour near the center o maximum sustained winds na 65 kilometers per hour near the center at pagbugso o gustiness na umaabot po sa 80 kilometers per hour. At base po sa ating analysis, nakita natin ang sentro nito sa layong 335 kilometers silangan ho ng Virac, Catanduanes. So yung mata po nito ay nasa dagat ho, nasa east of Bicol region, ang ating estimate ng kanyang sentro. So ang kanyang movement for the past few hours ay pa-kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. So kung mapapansin niyo po, yung kanyang movement mabagal pa rin talaga over the past few hours at sa mga susunod na oras, ina-expect natin mabagal yung pagkilos nito. Isa po ito sa mga hindi magandang senaryo na nakikita natin dahil ibig sabihin po niyan, kahit hindi pa po nagla-landfall itong bagyo ay babad po tayo sa mga pag-ulan and yung impact din ng wind posibleng ma-expose yung ating landmass dito sa Bicol region, some parts of Eastern Visayas at yung natitirang bahagi pa po ng Luzon dito sa Central Luzon at Northern Luzon. Sa track po na ipinalabas ng Pag-asa kaninang 11 a.m., ay makikita po natin that in the next 24 hours, ang kanyang sentro ay tinatayang nasa 280 kilometers east-northeast ng Infanta, Quezon. So nasa dagat pa rin po yan bukas. Ang kanyang sentro, nasa dagat pa rin bukas. At posible na kung hindi po magbago yung kanyang track at direksyon, ay posible po itong mag-landfall bukas ng gabi. So, andito po, makikita po natin 24 hours and then posible mag-landfall tomorrow evening. So, by 48 hours from now, severe tropical storm na po ito in the vicinity of Mayoyao, Ifugao. So, makikita din po natin na posibleng landfall scenario po nito ay dito sa Northern Luzon. Kaya lang, importante din hong ma-remind po tayo na hanggat nasa cone of probability po yung inyong mga lugar, ibig sabihin ay posible rin pong mag-landfall doon. Posibleng northward or southward pa po ng ating track. Samantala, in the next 72 hours, ine-expect natin na ang kanyang sentro ay nasa layo na ng 185 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union, Bacnotan, La Union, so nasa labas na po ito ng landmass by 72 hours. And then 96 hours, posible na nasa labas na po ito ng ating area of responsibility. So sa Saturday morning pa po yan. Kaugnay dyan ng signal number 2, nakataas na po ngayon sa Catanduanes. Ibig sabihin po niyan ay posible ang minor threat to life and property. Minor to moderate threat to life and property. Signal number 1 naman po nakataas ngayon sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija at maging sa Tarlac. Sa Zambales ay signal number 1 din, kasama po dyan ng Bataan, Pampanga, Bulacan. Dito sa Metro Manila, signal number 1 na rin ho tayo ngayon. Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon kasama ng Pulillo Islands, Masbate kasama po ang Ticao Islands at Burias Islands, sa Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, maging sa Albay at Sorsogon. Signal number 1 pa rin po doon. Signal number 1 din sa Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran, sa Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte kasama ng Siargao at Bukas Grande Group. So again, yung rainfall po natin, rainfall amount na ina-expect natin na dala at posibleng maging cause nitong si Bagyong Christine, ngayong araw ay intense to torrential. So malakas na mga pagulan pa rin ang inaasahan sa Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar. Samantala, heavy to intense naman o pwede pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, yung mga pag-ulan na pwedeng maranasan sa Masbate, Samar, Eastern Samar, Isabela at Quezon. The rest of Cagayan Valley naman ay moderate to heavy rains, Cordillera Administrative Region, Aurora, Nueva Ecija, Romblon, Marinduque, and the rest of Visayas. So kung tutusin po,
Kung babalikan po natin yung ating satellite, halos buong bansa po ngayon ay cloudy o maulap ang papawirin at may mga light to moderate rains. Pero meron ding areas na concentrated yung mga pag-ulan at yun po yung minimension ko ngayon, yung mga area na ito kung saan ay nakataas ang ating weather advisory. Ibig sabihin, napakalakas talaga at concentrated yung mga pag-ulan na ina-expect natin sa araw na ito. Samantala, bukas naman Wednesday, intense to torrential rainfall din ang inaasahan sa Isabela, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Heavy to intense naman sa natitirang bahagi pa ng Cordillera, rest of Cagayan Valley, rest of Ilocos Region, and sa Central Luzon. And heavy to moderate to heavy naman sa Calabarzon, Metro Manila, Occidental Mindoro, Camarines Norte, at maging sa Camarines Sur. Kaya doble ingat po ang ating abiso at paalala sa mga kababayan dahil nariyan pa rin ho ang banta ng mga flash floods, floodings, at mga landslides o pagguho ng lupa. Samantala by Thursday, heavy to intense, posible pa rin maranasan sa Ilocos Region, Cordillera, Zambales at maging sa Bataan. Moderate to heavy naman sa natitirang bahagi ng Central Luzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, maging dito sa Metro Manila at maging sa Occidental Mindoro. Para naman sa gust winds, ibig sabihin yung mga pabugso-bugsong ng hangin na pwede pong maranasan kahit na wala po kayo sa signal o kahit walang nakataas na tropical wind signal ang inyong lugar, pwede pa rin makaranas ng mga pamisa-misang pagbugso ng hangin. At ito po ay concentrated sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Palawan, Romblon, Aklan, Antique, Negros Island Region, Central Visayas, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Northern Mindanao, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Sarangani, Davao del Sur at maging sa Davao Oriental. Sa Wednesday naman, posible pa rin ang gusty winds sa Mimaropa, Visayas at Mindanao. By Thursday, ang gusty winds ay posible din sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Northern Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Davao del Sur at maging sa Davao Oriental. And again, ito po mahalagang paalala pa rin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na si Bagyong Christine, inaasahan natin na mag-i-intensify pa o lalakas pa sa mga susunod na oras at araw. So bago po ito mag-landfall, expected po natin ang paglakas niya. At kasama po dyan, sa paglakas niyan ay meron po tayong in-issue na storm surge warning o meron din po tayong babala against storm surge warning, storm surge. At dito po yan concentrated sa eastern coast ng Cagayan, sa Isabela or coast of Isabela, Aurora, sa Catanduanes, sa Camarines Sur at maging dito sa eastern coast ng Albay. Ibig sabihin, sa ngayon, posible sa ating warning, posible po yung less than 2 meters of storm surge doon. Kaya ang ating payo sa mga residente doon, iwasan po ang coastal areas. Hindi po pwedeng magstay sa coastal areas, lalong-lalo na't approaching po itong bagyo. Kaugnay dyan, ang gale warning natin ay nakataas din sa ilang mga lugar sa bansa. Partikular po, eastern coast of Cagayan, Isabela, Aurora, Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, and the eastern coast of Eastern Samar at maging sa Samar. Pero kung mapapansin nyo po, dito lang concentrated yung ating gale warning, pero halos buong bansa po niyan, maalon po talaga tayo. Kaya lang yung pinakamatataas na alon, dito po na-concentrate sa eastern coast ng Luzon at eastern coast ng Kabisayaan.